Ito, lantaran po na dapat may mga involved na malalapit sa presidente pero kinaligtaan nila. Which is already ongoing po. So it was already immaterial from our point of view, Mr. Chair. Mr. Chair, alam mo, Yusek, hindi naman namin sinasabi na tingnan mo lahat yung mga files na ito as they came out, di ba? Pero nung marinig mo ang chairman ng Blue Ribbon Committee, at least 5 cabinet secretaries and a few Yusek are recipients of allocables in the Cabral files. Hindi mo man lang tinignan, at least yung point, yung part na yon. Ako tinignan ko eh. It should have been more significant on your part kasi kayo nga yun eh. Ayan. Ito yung actually sa interview namin kay Congressman Leviste, sinabi niya na doon sa Cabral files may 5 secretary na involved. 5 secretary. Ngayon, sinubmit to kanina at pinapatingnan kung ito bang kopya nila at yung kopya ni Leviste parehas. Ang punto dito ni Senator Marcoleta, hindi pa raw nila na-check lahat. Pero hindi ba pag sinubmit yan at alam mo na merong 5 sekretaryeng involved, titingnan mo agad. That is normal eh. Diba? Yan yung punto niya. Hindi mo man lang inalam kung sino tong mga sekretary na ito. At syempre, kung hindi tugma, sasabihin mo agad, 'di ba? At kung tugma, pero parang iniikot-ikot, 'di ba? Iniikot-ikot tayo. Sa madaling salita, nilalayo tayo doon sa usaping 5 sekretary. Kung ako, tinignan ko lang eh. At tama naman siya. O bakit hindi man lang kayo... Yeah, Mr. Mr. Hindi man Chair, lang kayo nabula. Hindi mo man lang tinignan kung tama o hindi. hindi na that you po, can react. Mr. Chair. Why? Why? Because yung files po na ito, yung context po, no, of course, we had no idea how it was created or authored. Sa akin kasi ang interpretation ko na hindi kayo kumibo, tama talaga and the files is accurate. Yon. Hindi kayo kumibo. Sinabing may 5 sekretary, hindi kayo kumibo, ibig sabihin, tama. Yung files ni Congressman Leviste. Hindi po, Mr. Chair. No? In fact, we did not even look at the computer anymore. Sinikure na po namin yan. The first time I saw some of the files ay on social media na po. Kapag noon, pinost-post na po, doon na lang po namin nakita. Pero po yung actual file po sa computer, hindi na po namin tinignan, Mr. So you Chair. did not even dare to look into the files? Meron man kayong files kahit na sinurrender na ninyo sa ombudsman, di ba? Wala na po, Mr. Chair. That computer was sealed off po after that incident. Why didn't you weren't even bothered by not being able to get a copy para lang sa inyo? Before na binigay nyo sa ombudsman? Di ba? Biglang yung copy nila, tinurn over na sa ombudsman. Di ba? Another red flag. Kababalaghan. Insofar as Kababalaghan o pagtatakip? those files were concerned, Mr. Chair, these are unofficial files po. No? Ito pong mga... Paano po ginawa yung document na yon? Ano po yung mga nakalagay doon? At the very least, we have expected from you, like investigating whether or not the files were modified or altered or deleted. Kasi malalagay doon sa computer kung the date where you modified it. Yes, that is Bago why... niya binigay doon, so makikita natin, even the files acquired by Congressman Leviste would suggest whether they were altered, deleted. Makikita nyo naman doon. Hindi sila, di ba? Hindi siya makasagot. Hindi nila masabi kung totoo yung kay Leviste o hindi. Kung hindi totoo, kung peke. Basta binigay lang sa ombudsman. Di ba? Unusual. Tapos yun nga may secretary. Ito ang pinaka-issue sa akin dito. Merong secretarying involved. 5. Diyan pa lang, kikita natin, siyempre secretary appointed to ng presidente. Chances are, walang galaw tong secretary na ito. Kung may involvement man sila or wala. Pero likely, kung totoong nasa listahan yan, involved yan dyan sa skandal ng flood control. Walang galaw yan, yung 5 yan, nang hindi involved ang presidente. Kaya nga dyan tayo nagtataka eh. Bakit yung kay, kumbagat sa bentahan, kumbagat sa basketball, bakit yung kay Bong Revilla pass break? Ang bilis. Ito ni hindi man lang pinansin. May 5 sekretary. Sana tinodohan nyo na, inimbestigahan nyo na. Sana man lang pinatawag, sasabihin papatawag namin na. Wala. Hinayaan lang. Finish. As if walang nangyari. Bahala na si Boying. Ganun yun eh. Bahala na si Boying. Siya ombudsman eh. Paano kung isa doon sa mga sekretary siya?
Kasi di ba secretary din ng DOJ yan before si Boying? Hindi siya nagbibintang. But that is a possibility dahil secretary rin siya. Paano kung involved siya? Ilalabas niya ba yun? Yan ang mahirap. Eh, siya na rin ang ombudsman eh. Di ba? Yan yung mga sinasabi kong kababalaghang nagaganap. That is a minimum requirement that you have done, sana. Para makita natin, even without forensics, alam mo na, totoong mga files. This is more important. That is correct, Mr. Chair. Kaya lang po, we thought that ombudsman po yung best na mag-handle ng files together with the PNP ACG, Mr. Chair. Di, tapos ang istorya, ombudsman na. Dating secretary. Eh kung involved, tapos na. Tapos na istorya niyan.